Yan mga kaprinting, ayaw na bang uminit ng iyong QAP laminator? Yan, panoodin nyo yung video na to kung ano yung i-consider nyo na parts na papalitan sa ganitong laminator. So makakatipid kayo kahit hindi ka marunong maalam sa electronic, kahit mga basic lang, mapapalitan mo to kasi madali lang naman magpalit ng parts nito. Yan, welcome na naman po sa isang video ng Bent. Bago tayo magsimula, shout out kay Wheel Shop. Ilagay natin yung link ng kanyang shop dyan sa video description o kaya sa comment section, no? Pakibisita na lang. Paki-follow na rin. Meron tayong dalawang laminator, no? May problema tong dalawang laminator na to. Ito, ang problema nito, yung meter niya parang naglalaro, no? Hindi umaangat. Pero umiinit naman siya. Yan. Tapos itong isa, may power na, hindi naman siya umiinit, no? Hindi siya umiinit. Ito, ang problema, umiinit, kaya lang pagka pinipihit mo to, umaangat siya pero bumabalik, no? Minsan kahit nasa pinakadulo na, hindi siya umaangat. Yan. Ay, itong problema nitong isang laminator, saksak natin, no? Yan. Yan, gumagana siya, no? Gumagana, umiilaw. So, naka-cold siya. Pag hinat mo, yan. Naglalaro lang yung meter, no? Naglalaro lang. So, ang papalitan dito, potentiometer to. Mura lang to, no? Mura lang sa Shopee to. Pero kailangan mong maghinang. Ito, natanggal kasi to. Ginawit ko lang, no? Ginawit ko lang. Umiinit naman siya. So bumili na ako, no? Bumili na ako sa Shopee. Mura lang yan mga kaprinting, no? Yan. So minsan umaangat. Ang hirap makontrol, no? Sira yung variable resistor. Pero umiinit naman siya, no? Kung makikita nyo, nagbabaga na yung ano, no? Yan, heating tube, nagbabaga na. Nagbabaga na heating tube. Problema lang tong potentiometer. So ito papalitan nyo lang, no? Yan, papalitan nyo lang yan. So paano nyo ano yan malaman? Pag kasi ginamper nyo to, eto dito, automatic yan, naka high yung temperature nya pag ginamper mo. Pag ito, ginamper mo dito, ayan, ginamper mo siya dun sa kabilang pin, ginamper mo, matik yan, naka-high. So, makikita mo dun. Risky na gumalaw ng electrical, no? Ingat lang tayo. Yung medyo takot na sa wag nang pag ginamper mo yan, matik yan. Ayan, nakatodo na. Nakatodo na. Pag tinanggal ko, yan, no? Ilalagay ko uli. So, ilalagay ko yung jumper. Yan, tumodo, no? Yan, ang problema niyan, itong potentiometer, no? Palitan nyo lang. Oh. Yan, potentiometer lang. Palitan nyo lang, mura lang yan, no? Lagay na lang natin yung link dyan sa baba. Yan, ang value nga pala nito ay 10K. So, ito yung working, no? Working na potentiometer, no? Ilagay natin dito. Tanggalin muna natin yung saksak. So ang naman lang dito sa QAP laminator, no? Ito yung kulay blue, no? QAP laminator. Ayun yung kaha nya, no? Ayun. Halos plug and play, no? Kahit hindi ka maalam sa electronics, plug and play lang yung mga socket nya, no? Hindi ka naman dyan magkakamali. Ito lang pala. Ito, alisin natin. Yan, inalis ko na. So ito yung working na potentiometer, no? Ilagay natin. Siguraduhin hindi nakasaksak sa outlet, no? Baka makuryente tayo, kaya biglang pumutok nun, no? Yan. Tapos hindi naman kayo magkakamali dyan, eh. Yan. So itong potentiometer na to working. So isaksak na natin uli. Yan.
nag-on na. Patayin muna natin, no? Sira natin. Forward lang naman yan. Ayan. Yan, pag ayaw uminit, i-test nyo rin tong etong switch, no? Kung ako sa inyo, para ma-test nyo, i-jumper nyo lang din ulit ito, no? Pag uminit siya, ibig sabihin, wala nang contact tong switch, no? Palitan nyo na lang. Mura lang din yan. Ilalagay ko na lang din yung link dyan sa baba. Yan. So, umangat yung meter, no? Ang galawin ko, ayan, bumababa. Bumababa, umaangat. Hindi naglalaro, no? Hindi siya, ayan, no? Pagka binaba ko siya, ayan, no? Ayan. Angat. Ayan, ina-adjust ko to. Ayan. Kahit naman nandyan sa yan, umiinit pa rin yan, pero maligamgam lang. Hindi siya nakakatunaw ng film. Yan, sa kalahati, no? Hindi lang tama yung pagkakalagay nung knob. Pero working siya. Ayan. So minsan din minsan hindi rin accurate yung etong minsan gandito lang siya pero dulo na yan. So merong digital nito, no? Mas okay siguro yung digital. Meron akong nakita nito, Kuyi ata yung brand. Digital siya, no? Ito analog kasi. Pero itong analog mas madaling gawin. May nabibili ng board, may nabibili ng switch, may nabibili din ng potentiometer, no? Pag yan lang yung problema, siguro mas tatagal pa, no? Itong laminator ko, pa to wala 2020 tong laminator ko, 2025 na ngayon, isang beses palitan ng mainboard. Yan, so sulit na sulit. Ang presyo lang nito nung nabili ko 1,700, pero ngayon parang nasa 1,900 or mga 2,000, no? Kung 1,900, kung binili mo yan sa Shopee, aabot yan ng mga 2,000 kasi meron pang shipping fee. Pero kung meron kang voucher, no, mababawasan pa yan. So yan lang po mga ka-printing, no. So next video na lang yung isa, no. Yung isa kasi ang problema, ayaw uminit. So hahaba yung video natin. Yan, hanggang sa muli, paki-share na lang yung ating video, paki-check yung comment section, yung video description, nandyan yung link ng mga parts nitong QAP laminator, no. Yun yung niya, no, kulay blue. Minsan kulay puti yan, yung dirty white, no. Same lang yung niyan, yung board niyan. No, patayin na natin. Yan, hanggang sa muli. Ayan, paalala lang pala, no, kung ang problema nyo ayaw uminit, number 1, i-check nyo yung switch ng hot and cold kung working, yung potentiometer, then yung last, yung mainboard. Ayan lang yung parts na papalitan nyo.